Sa ibang balita, nahuli kamang tila karera sa kalsada ng 6 na bus sa Nueva Vizcaya, kaya pinagpapaliwanag ng LTFRB ang kanilang kumpanya. Suspendido rin ang 15 nitong bus sa loob po ng isang buwan. Nakatutok si Joseph Morong. Animoy nasa racetrack kung magkarerahan ang tinatayang 6 na mga bus ng GV Florida Transport Incorporated base sa video na naka-upload sa social media. Naka-fast forward ang viral video pero makikita pa rin kung paano mag-unahan ng mga bus. Ang ilan kinakain pa ang kabilang linya ng National Highway sa Diade Cordon Road sa Nueva Vizcaya nang overtake pa ng isang pickup at isang kotse sa unahan. Sa investigasyon ng DOTR, LTO at LTFRB, 2 sa 6 na bus ang naplakahan. Biyaheng Sampaloc, Santa Ana, Cagayan ang isa, samantalang Baguio, Apayao naman ang isa pa. Di raw ito mapapalampas ng DOTR lalo't dati pa itong nagbabala sa mga pasaway sa kalye. Kala mo, ginawa nilang sports car yung mga bus nila. Magagaman nyo ngayon na nagkakamali kayo. Kaya sinuspinde ng DOTR ang 15 bus ng Florida sa 2 ruta na ito at hindi ito pwedeng mamasada doon sa loob ng isang buwan. The risk is there. Tsaka nagkakarere. Saan ako ngayon ako nakakita, 6 na bus na nagkakarera sa kalye. Bus ha. It's either loko-loko yung mga driver na yon, high, or lasing. Iniimbestigahan ng LTO kung sino-sino yung mga driver ng mga nagkakarerang bus at posibleng masuspinde ang kanilang mga lisensya. Ipapatawag na ng LTO sa June 13 ng Florida para hingi ng mga pangalan ng mga driver. Pinapadrug test na rin lahat ng mga driver ng kumpanya. Naglabas din ng show cause order ang LTFRB laban sa Florida para pagpaliwanagin sa June 25. Ang pamunuan ng Florida humingi ng paumanhin. Taliwas daw sa standards ng kanilang kumpanya ang nakita sa video at ina-address na nila ito. Tiniyak nila sa publiko na prioridad daw nila ang kaligtasan ng publiko. Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. Apology not accepted. Paano kung may namatay doon? Noong 2014, nasangkot na sa aksidente ang Florida bus kung saan 14 ang patay at lampas 30 ang sugatan nang mahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province ang bus nito. Kasama sa namatay ang komedyanteng si Tado. Ayon sa LTFRB, nasa korte na ang usapin. Samantala, hinihikayat ng DOTR ang publiko na patuloy na i-report ang mga makukunan nilang mga pasaway sa kalye. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.